Samantala, matapos makapagtala ng unang kaso ng pagkamatay ang Department of Health o DOH dahil sa paggamit ng vape, mas paiigtingin ngayon ang kagawaran ng kalusugan at iba pang kinauukulang ahensya ang kanilang kampanya laban sa paggamit nito. Pinakalayunin daw nilang maipamulat sa publiko lalo na sa mga kabataan ang masamang maidudulot ng pagbe-vape at paninigarilyo. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Wonderful question, because we have always wanted plain packaging. We don't even want graphic warnings. We don't even want colors. We want it to be plain. Alam niyo sa ibang bansa, I think sa yan ang isa sa mga rekomendasyon at patuloy na isinusulong ng DOH bilang bahagi ng mas mahigpit nilang kampanya laban sa paggamit ng vape o paninigarilyo. Kasunod yan ang pagkasawi ng isang 22-year-old na lalaki na araw-araw nagve-vape sa loob ng 2 taon, kaya't nabarhan ang kanyang 2 artery at inatake sa puso. Ayon kay Assistant Secretary Albert Francis Domingo, patuloy na ginagampanan ng kagawaran ng kalusugan ng kanilang mga tungkulin upang maiparating sa publiko lalo na sa mga kabataan ang masamang epekto ng paninigarilyo at pagbe-vape. Ng ating bayan, if you will not start smoking, if you will not start vaping, there is a bright future ahead of us. Nagpahayag naman ng suporta ang Philippine College of Physicians sa mga mas maigting pangkampanya na gagawin ng DOH. All the initiatives, the advocacy on anti-smoking, anti-vaping, for the Department of Health, for the action on smoking and health promotion. Hinihimok rin ng Child Right Network ang pamahalaan na makiisa sa kampanya sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panukalang batas na taasan ang edad ng mga pwedeng gumamit ng vape. Iba ng mga online advertisement at pagbawalan ang naglalabasang flavor ng vape na lalo pang nakakahikayat sa mga mamimili. Panawagan din natin sa gobyerno ang protektahan ang ating mga pulisiya laban sa tobacco industry interference. Dahil hindi po may tatanggi na kalusugan at kapakanan nating mga kabataan ay nanganganib sa panghihimasok ng industriya. And our government must do better. Base sa tala ng DOH, mas bumabata raw ang mga individual na gumagamit ngayon ng vape at naninigarilyo. Katunayan daw, edad 13 taong gulang hanggang 15 taong gulang ay gumagamit na ng tobacco product at electronic cigarettes na lubos daw nilang ikinababahala. Samantala, payo rin ni ASEC Domingo sa publiko na mas nangangamba sa bagong variant ng COVID-19 kaysa sa paggamit ng vape lalo na sa mga kabataan. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero huwag yung saktan na vape ang gamit. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.